Palalawakin pa ng Justice Department ang investigasyon sa nangyaring pamamaril sa Senado. Tutukuyin ang mga naging galaw at komunikasyon ng security hanggang sa pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa mula sa kustodiya ng Senado. Yan ang umaarangkadang balita ni Willie Delgado Jr. Walang nangyaring pag-atake sa gusali ng Senado. Ito ang buod ng investigasyon na ginawa ng Philippine National Police. Ipinakita ni PNP Chief Director General Melencio Nartatis Jr. ang timelines ng gabing mangyari ang di umano'y barilan sa pagitan ng mga tauhan ng Senate Sergeant-at-Arms at sa tropa ng NBI. For the record, all evidence points that there was no attack on the Senate. They were dressed as NBI agents, clearly identified, nakalagay. But none of them had tactical gear with them. They did not have a battering ram. They did not have provisions for shaped charges to breach any door. Gate ni DILG Secretary John Vic Remulla, kung titingnan mabuti ang laman ng CCTV, ang sinuspending Senate Sergeant-at-Arms na si Mau Aplasca ang unang nagpaputok sa tauhan ng NBI. Bago ito, makikita si Aplasca na pinaghanda ang kanya mga tauhan, mga sundalo at ilang pulis. According to testimony of General Aplasca himself, he opened the door and he asked, "Sino ka?" The agent identified himself as NBI. Shortly thereafter, he fired three shots into the, not exactly to the direction, but three shots towards the to the vicinity of the NBI agent. Ipinagtaka naman ni Remulla kung bakit kailangan pang ibandera ni Aplasca sa media na tila sasabak sila sa gera. Inuuna daw dapat ang kaligtasan ng mga sibilyan sa mga ganitong pagkakataon. We are preparing the complete video. Kasi what they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct. Humingi daw ng security assistance ang GSIS sa NBI. Kaya may operatiba sa lugar. Sa takot kasi nalusubin sila dahil tila nagtatawag na ng people power si Senator Bato de la Rosa ng gabing yon. 44 na basyo ng bala ang narecover mula sa 4 na klase ng baril. 23 sa mga ito ay pinaniniwalaang mula sa baril ni Aplasca. Palalawakin naman ng DOJ ang investigasyon sa insidente. Aalamin din ang mga naging pagkilos at komunikasyon sa mga nasangkot na grupo hanggang sa pagtakas ni Senador Ronald De La Rosa mula sa kustodiya ng Senado. Tinitingnan nga nung panel natin based on my order is not only for the May 13 and May 14. Ang pinatitingnan natin, look at the totality of circumstances. Ipinakita rin ng DILG ang isang kulay puting SUV na nakarehistro kay Senator Robin Hood Padilla. Malaki kasi ang paniwala na dito sumakay si De La Rosa sa kanyang pagtakas palabas ng Senado. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.